The question today, brothers and sisters, how is your heart? Kamusta ang ating puso? How is our heart to God? Marami pong masaya sa kapaligiran. Maybe we can see the festivity, the people around us, the skit, the people who were happy because of what they have. Pero mga kapatid, maraming mga tao, there are people who are tired. Deep inside, maybe they are laughing outside, but deep inside, they are crying. Ang kwento po ng alibugang anak, ito po yung ating pagbubulay ngayong umagang ito, mga kapatid, na tumatalakay sa pagbalik, puso, balik tahanan, at pagbabalik sa Diyos. So mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti niyo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa pribileyo na kami ay sama-samang naririto, magpupuri, nagpapasalamat, nag-aawitan, at nagbigay ng mga presentasyon, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na hindi po namin ito magagawa kung hiwalay po ang aming puso sa inyo. At tunay nga po, Panginoon, na ang lahat po na ito ay ginagawa namin hindi para maitaas ang aming mga sarili, kung hindi para maipakita po kung gaano kayo kabuti, gaano kayo kadakila sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, pakalinisin niyo po kami. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. At nawa, Panginoon, makita namin ang aming kalagayan. Makita namin ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin na magdudulot ng pagbabago sa aming mga buhay. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So brothers and sisters, Luke chapter 15 is composed of 3 parables. Ito ay binuo ng 3 mga talinghaga. Una, the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, tapos yung the prodigal son. Mga kapatid, inikwento ni Jesus ang tugon niya doon sa mga Pariseo na nagreklamo dahil nakikisama siya sa mga makasalanan. Ipinakita rito ang puso ng Diyos. When our Lord Jesus Christ was questioned by the Pharisees why he was dwelling with the sinners. Kasi yun yung pagkakilala sa ating Panginoon. Nakikisama siya, kumakain siya, kasama yung mga makasalanan. But people in those time, yung tradisyon noon, hindi ganun eh. Nakikita natin yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, hindi sila nakikisama sa mga pangkaraniwang tao. But our Lord Jesus Christ choose to be with all types of people. Hindi importante kung sila ay makasalanan, hindi importante kung ano yung kalagayan nila sa buhay. And in these particular verses, in verses 17 to 24, nakita po natin dito yung very famous, we saw the very famous story about the prodigal son. Meron pa bang hindi nakakakilala dito o nakakaalam ng storya ng prodigal son? Even in many movie rendition, may mga movie interpretation na inadapt itong pinikula na ginawang pinikula, pero hindi nila alam marahil on the secular world ito ay base doon sa Biblia. So mga kapatid, meron tayong pagbubulay dito, yung mga puntos na pag-aaralan natin at nakabase din ito. Maganda po yung naging flow ng ating mga istorya at gagawin po natin itong mga ilustrasyon. So, ang una po nating punto dito, ang ating theological na punto, nagbalik isip siya. O, he had a change of mind. Sino? Yung anak. The prodigal son had a change of mind. At
when you have a change of mind, this is the start of repentance. No? Ang sabi doon sa verse 17, siya ay natauhan. No? Ang unang hakbang po ng pagbabalik sa Diyos ay yung pagkamulat. No? The first step on turning back to God is the change of mind. No? Napagtanto nung anak ang kanyang piniling buhay. Nagdagugutom siya, no? Tapos nagkahirap-hirap yung buhay niya, no? Hindi na natin kailangan balikan yung istorya, no? Nandun tayo sa punto na naubos na yung pera, no? na kanyang kinuha. Naubos na yung mga kaibigan niya kasi wala na siyang pera. At nandun na yung realization, no? ng pagsisisi. No? Naisip niya yung bunga ng kanyang kasalanan. In social media, we are always talking about acceptance. No? Nakita natin yung mga kabataan kanina, no? na there's always a peer pressure. No? A longing to be accepted. No? Not to be outcast. Kaya nga, napakaraming problema ngayon na nakikita natin yung mga bullying na yan. No? May cyberbullying, no? May physical bullying sa mga school. No? At ang mga kabataan ngayon, very emotionally unstable. No? Because of this many disturbance, no? na gumugulo sa kanila. No? Na dapat sana ang concentration na lang ng mga kabataan, papasok sa school, mag-aaral mabuti. No? Yung hindi nila iintindihin kung ano yung dadatnan nila, hindi nila iintindihin kung may mga kaibigan ba sila doon o magiging okay ba sila, bubullying ba sila o hindi. So, ito yung realidad na napakarami ngayong gumugulo, umaagaw ng atensyon, hindi lamang sa mga kabataan, kung hindi sa ating lahat. And even social media, brothers and sisters, we're not talking about the youth. No? How many hours do you spend on your phone? No. Alam niyo ba merong there's an statistic doon sa phone nyo kung ilang minutes, ilang hours nyo ginagamit on YouTube, on Facebook, on other platform pa, no? Makikita nyo kung ilang oras kayong gumagamit ng telepono. No? Meron ba dito gumagamit ng more than siguro 5 hours, pastor? Chicken lang yan. No? Baka 25 hours a week. No? Sigurado yan. No? So, mga kapatid, the time you spend on your phone, no? versus the time you spend on praying to God, versus the time you read your Bible. So dun pa lang mga kapatid, nasaan na tayo? So, nakita din natin the struggle about materialism, no? commercialism. No? Na ngayong Kapaskuhan, in this season, many people are very anxious. No? Na very busy to buy something for their loved ones. No? Na ang focus na ay yung material na tatanggapin. No? Yung mga bagay na mas magiging masaya sana ako kung natanggap ko tong regalong to. So, nakita natin kanina, no? Even hindi lang doon sa kabataan, maging doon sa mga adults. No? The pressure to have the latest phone, the pressure to have yung napakagandang mga alahas. No? Totoo ba yun natin? Kung totoo yun utangin na muna natin. No? Nakita natin yung nagagawa nung mga bagay na ito. In the previous message natin about the advent of joy, no, nakita natin truly, no, that happiness can be bought. No? Nakita natin yung kasiyahan na bibilihan ng mga material na bagay. No? Pero deep inside, yung mga masasaya na yon, yung mga bagay na ipoprovide ng material na bagay, no,
wala silang joy. Joy is from our God. No? Yun yung message natin last time. No? In materialism and commercialism, brothers and sisters, this is now the center of Christmas. Kaya nga ang panawagan, the call for Christians now is to bring back Christ in Christmas. Nakakalungkot, no? Yung Christmas. Meron akong narinig na pastor, no? Kasi naging ano yan nung kabataan ko, yung Christmas ginagawang X, no? Xmas. But alam nyo ba, even though, eto yung catch, no? Even though na kahit mo pala gawing X yan, no? The X signifies still the cross. It will bring back, no, Christ. Kahit anong pilit natin, no, kahit X yan, no? Akala ng mundo, inaalis nila ang Diyos, pero when we put X, no? Pag yung X ginano natin, cross pa din yan. It's up to us Christians, no, on how we thought, no, or how we consider Christmas. No? Kung paano natin ito binibigyan ng pahalaga, mga kapatid. No? Hindi mahalaga kung ano yung tawag, kung kailan natin sineselebrate, as long as si Kristo yung center ng ating Pasko. Kailangan muna natin matauhan para makita natin may mas higit pa kaysa nakikita natin sa labas o nabibili ng pera. No? Doon sa skit kanina, we saw the realization. No? Pangalawang punto natin, yung babalik na ako sa aking ama. No? Kanina meron ng change of mind, and now this is the decision. No? In verses 18 to 19, ang anak ay hindi lamang nakaunawa, hindi niya lamang nakita yung kanyang kalagayan, nagpasya siya na bumalik. Inamin niya yung kanyang kasalanan, inamin niya yung kanyang kakulangan, at humingi siya ng kapatawaran. Brothers and sisters, let us remember, no, na ang kaligtasan ay biyaya. That salvation is grace. No? Hindi natin ito kayang bilhin, hindi natin ito kayang gawa ng saganan atin o makapagmalaki. Tayo ay bumabalik lamang sa kagandahang loob ng Diyos. So, as we saw yung korupsyon sa pamahalaan, no? Nakakalungkot lang talaga, no? Ganun pala karami ang pera ng Pilipinas. No? So, talagang imagine, no? Did you know, ewan ko na share ko na ito, no? Did you know that the budget of Italy, no, is 18 billion, no, 18 billion euro, compared to the Philippines that is 6.7 trillion pesos, equivalent to almost 28 billion euro. Imagine, more than 10 billion tayo kaysa sa Italia. To think na we have the privilege of the health system, no? No, ang dami nating sa education, yung infrastructure natin, kaliwat kanan, nakikita nyo, every summer nagpipinta. Sa amin, may bagong gawang kalsada. Tapos sa atin, Ghost Project. No? Tapos, pati yung PhilHealth, kinukuha nila. Diba? Napakalungkot, nakakalungkot. No? So, imagine the difference, no? Na if only our government, no, will stop corruption, no, na wala nang matutukso na magnakaw, magkakaroon tayo ng pag-asa at magkakaroon sana ng integridad. That's the reason, no, there is no more integrity, no, in our government. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na pagbabago sa lipunan ay magsisimula sa pagbabagong loob. Mga individual na magkakaroon ng
banal na pagkatakot sa Diyos. Ito po yung mahalaga. If only the people, the leaders in our government will have the sense of integrity and the divine fear of God. Yun. Kaya nga, nung ako nasa Pilipinas, ano yung isip ko dyan eh? Sabi ko, may mga pastor kasi at may mga sabihin nating lay people na gusto nilang humabol sa politika. Yung aking loob, sabi ko, ba't ba gusto nilang humabol pa sa politika? It's either make or break dyan. It's either maahawa sila sa sistema o they can make a difference. Pero sabihin natin nagpapatuloy tayo sa Panginoon, nare-realize ko din na kung wala talaga na mga mananampalataya o yung mga tao na may takot sa Diyos ang mauupo sa posisyon, wala talagang pag-asa ang gobyerno. Amen? Because only those people, those who have integrity and fear of God can make a change. No? Doon lang magkakaroon ng pagbabago. Doon lang mawawala ang pagnanakaw. Doon lang magkakaroon ng integridad. Pero kung walang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, walang takot sa Diyos, tuloy lang ang pagnanakaw. The third point, brothers and sisters, na nakita natin in verse 20, habang malayo pa, siya ay nakita ng Ama. Hindi po galit yung sinalubong. Ito yung kaibahan natin eh. Tayong mga magulang, pag nagkakasala sa atin yung mga anak, no? Tandang-tanda ako nung bata ako, madalas akong pagalitan. Madalas akong mapalo. Ewan ko kung kayo lumaki sa palo. Ako'y batang palo ako eh. Matigas kasi ang ulo namin. 3 lalaki kasi kami. Samantalang yung mga anak ko, kami ni Didit, nagagalit pa lang si Didit, umiiyak na sila. No? Ganon yung kaibahan. Pero nung generation namin, talagang yung kapatid ko pa nang kumukuha ng sinturon para ibigay dun sa dad ko. So ganon yung generation namin nun. Na pag talagang may kasalanan, kapag merong galit ang sasalubong, bakit ngayon ka lang dumating? No. Nag-aalala kami sa'yo. Ganyan. No? Ganon ang mga magulang doon eh. So ganon din naman tayo ngayon, di ba? Pero, sabihin natin, pastor, iba naman tong case nitong prodigal son. Imagine nyo, inuubos yung pera, inuubos yung yaman. Mga youth, alam nyo ba kung bakit nakuha agad yung yaman? Alam nyo ba yung reason? Bakit pinamanahan agad? Di ba dapat ang mana nakukuha kapag wala na yung magulang? So bakit nakuha agad? Sa tradisyon kasi ng mga Hudyo, pwedeng ibigay kahit buhay pa. No? Kasi ito, bunso ito eh. Bunso, tapos mayroong yung panganay, double portion lang nakukuha. Yung bunso, pwede niyang kunin yung isang portion niya. No? So, kung kahit buhay pa yung magulang, pag hiningi ng anak, pwedeng ibigay. No? So, dito sa senaryo na ito, no, kahit naubos na, kahit nawala, yung ama, lagi siyang nag-iintay doon. No? At nung nakita niya yung kanyang anak, hindi galit yung sinalubong sa kanya. Kundi awa, yakap, halik, at yung senaryo, di ba, patakbo. Patakbo siyang lumapit sa kanyang anak at inakap, mga kapatid. Brothers and sisters, lagi natin naririnig minsan yung natutulog ang Diyos, bakit hinahayaan ng Diyos, no? Wala yatang Diyos. Pero mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang Diyos nariyan lang. Nag-aantay, naghihintay siya, no? Tayo yung lumalayo. Tayo yung patuloy na umaalis palayo sa Diyos. Pero mga kapatid, sa panahon na tayo'y nagkakasala, have you ever wondered, no? Or maybe once in your life you experience this,
na every time you sin, you don't want to pray, you are ashamed, or your heart is pulling you away from God. No? Because of what? Because of the sin you have did. No? Yung you have done. Yung mga bagay na ganito, mga kapatid, nagbibigay sa atin, no? Ito yung nagpapalayo sa atin sa Diyos. Pero wag po natin iisipin na God will take it against us. No? The sin we have done, no? God does not take it against us. May punishment sa uli. No? Pero mga kapatid, yung punishment na yon kung hindi ka magbabalik sa Diyos. Pero kung ikaw ay magbabalik sa Diyos, if you repent, no? If you turn back to God, no? There will be no punishment. Kaya mga kapatid, nakita natin dito, naghihintay lamang siya sa ating pagbabalik. Kaya nga mga kapatid, ang diwa ng Pasko, imagine this, brothers and sisters, God came down. No? Hindi nga natin siya maabot. Hindi natin siya maunawaan. Tayo yung patuloy na lumalayo. No? The ultimatum that God gave us. No? He sent His Son. And God came down. Amen? God came down. Hindi po tao si Kristo. No? Si Kristo ay nagkatawang tao. Tatandaan niyo yan, ha? Kahit saan kayo makarating. No? Hindi tao lang si Kristo. Naging tao siya. No? God came down. Kasi hindi po siya pwedeng mamatay sa krus kung hindi siya nagkatawang tao. Because God cannot die. No? God, no, became man. No? Hindi siya tao lang. Pang-apat natin mga kapatid, in the final point, there's all the reason to celebrate. Magdiwang tayo. Meron tayong joy of salvation. No, nakita natin dito mga kapatid, binigyan ng damit, binigyan ng singsing, pinaghanda. Dahil bumalik po yung anak. No? Ganun po tayo mga kapatid. We are all lost. No? Natandaan nyo yung message natin about peace. No? We are at continuous war with God. No? Without Jesus Christ, we are at war with God. No? Si Jesus Christ yung nag-reconcile. No? At dahil kay Jesus Christ, we have this salvation. We have reconciled, no, by our Lord Jesus Christ. No? Kanina, nakita natin yung sa skit ng mga youth, no? Yung kailangan ng acceptance, no? Bakit ganito? Bakit wala ka niyan, no? Hindi mo ba alam to? No, nakita natin yung maraming hinihingi, maraming requirements ng tao, no? Ng mga kaibigan ng mundo, no? But brothers and sisters, God accepted us for who we are. No? Mahal tayo ng Diyos. No? Mahal tayo ng ating manlilikha. Alam nyo ba, remember this, there will be no other like you in this world. Wala ba kayo doon? Do you believe that? Kahit ilang saling henerasyon pa, walang magiging katulad ko, no? Walang magiging Eliezer Gungon in the next generation, Dave Manalaysay in the next generation, Alexander Gungon in the next generation. What is the point, brothers and sisters? No? Alam ng Diyos kung sino ka. God knows who you are. No? So, you are accepted for who you are, brothers and sisters. Kaya po, kahit ano pa yung mga kakulangan natin, kahit ano pa yung mga bagay na nagdaan sa ating mga buhay, yung mga past sins natin,
No? Nung bumalik tayo sa Diyos, tinanggap tayo bilang mga anak. Sa mundo, brothers and sisters, na puno ng paghahambing, puno ng pagpapakitang yaman, ipinapaalala ng Diyos ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ating ari-arian, titulo, sa ating mga status, kung hindi ang katotohanan na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nga, there will be no other like you. Wala pong magiging katulad natin. Dahil the moment, no? Kasi we are all worthless. No? Magkakaroon lang po tayo ng value kapag po tayo ay naging anak ng Diyos. Amen? Your worth will starts only when you became a son of God. Pero ito mga kapatid, I want you to bear this in mind. No? Nandun yung joy, nandun yung kasiyahan natin, yung kagalakan natin when we think about Savior. No? Kapag ligtas tayo, kapag may manliligtas, kasi pinanganak si Jesus eh. Uy, meron na tayong tagapagligtas. May mamamatay sa krus para sa ating kasalanan. We have a Savior. But brothers and sisters, I tell you this. As Christians, you must treat Jesus Christ as Lord first before He became your Savior. Naintindihan niyo ba? Kailangan muna nating tanggapin siya bilang Panginoon. Kasi masaya ka, may Savior ka, pero paano mo ba siya tinitreat? Baka tagapagligtas lang. Hindi mo siya tinatrato bilang Panginoon. Mga kapatid, I tell you this. You cannot be saved kung hindi niyo po i-consider na Lord ang Diyos, si Jesus Christ. No? Kaya nga, do you accept Jesus Christ? Nakarinig na ba kayo ng do you accept Jesus Christ as Savior and Lord? Ano na una? Diba lagi sinasabi, do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? The Savior is the product of having Jesus as your Lord. Diba? Yun ang problema natin, mga kapatid. Lahat tayo baksak dito. No? Ang hirap natin gawing Lord. Si Jesus, ang Diyos. Gusto lang natin Savior siya. Pero ayaw natin siyang gawing Lord. Lord ng buhay natin. No? Kaya nga sinasabi ko lagi yung naririnig sa akin, people today are always compartmentalizing. Oh, gusto mo lang yung ibibigay sa Diyos yung mga bagay na gusto mong ibigay. No? Pero yung mga bagay na ayaw mo, atin pa din to. So brothers and sisters, we cannot be saved without treating Jesus as our Lord and Savior. Kaya ngayong Pasko, mga kapatid, let us be reminded that He must be our Lord first before He became our Savior. So ngayon mga kapatid, let's examine our hearts. Suriin natin ang ating mga puso. Ano ba yung inaabangan natin? What matters most? Yung ating bang mga regalo, yung pagta-travel natin, yung pamimili natin, yung mga sale. Let us bring back our hearts to Jesus. Manumbalik tayo sa Diyos. Maglaan tayo muli ng oras. Let's give time. Time in prayer, no? Doon sa mga pagtitipon, sa mga gawain para sa Diyos, no? Kahit mahirap, kahit mabigat, no? Alam niyo ba, minsan, in my own experience,
I am always bound by responsibility. Sabi ko kay Didit minsan, Labs, ayaw mo magsimba, hindi pwede, pastor ka eh. Hindi pwede, pastor ka. No. Ano yung punto ko? Brothers and sisters, minsan doon tayo kinukuha ng Panginoon. No, dahil may mga responsibilidad tayo, kaya tayo pumupunta, kaya natin ginagawa. Pero mga kapatid, alam niyo ba, no, na later on in our life, no, yung mga responsibilidad na yan, kahit mawala yan, kapag naset na yung puso natin, alam nyo, the greatest need of our time is a change of heart. Hindi natin kailangan yung magagarbo na mga celebration. We need a change of heart. The church needs a change of heart. Pag nabago ang puso natin, mga kapatid, na ayon ito sa gustong mangyari ng Diyos, magiging maayos ang lahat. Doon natin mararamdaman yung joy of salvation. Doon natin mararamdaman yung joy of service. Pero bago mangyari ang lahat ng changing na yan, mga kapatid, we must prioritize. Ang problema kasi natin, yung priorities. Kasi, pastor, wala akong time, wala akong ganito, pagod na ako, wala akong ano. Ang tanong, ano bang pinaprioritize natin? Hindi naman sa lahat ng panahon, kailangan natin na nadoon tayo. Pero, kapag pwede, kapag may pagkakataon, let's prioritize. At pagdating ng panahon, mga kapatid, I'll tell you, it will come naturally. Kasi, normal na sa'yo, yung puso mo, masayang ginagawa ito. Hindi mabigat. Hindi mabigat ang pag-attend sa mga gawain, hindi mabigat ang kung ano man yung ibinibigay natin sa Diyos. Kaya nga, brothers and sisters, magpatuloy tayo. Tandaan nyo, we are just living by grace. Namumuhay lamang tayo sa biyaya. Na sa bawat araw, mga kapatid, nakita natin ang takbo ng panahon. May mga tao na nakita mo ngayon, nabalitaan mo, wala na siya. May mga panahon na natutulog lang, hindi na nagising. So lahat yan nangyayari sa atin, maging yung mga kakayahan natin. Wag natin ipagyabang yung kalagayan natin, maganda man yung trabaho mo, malakas ka man ngayon, dahil sa isang iglap, mga kapatid, pwede yung mawala. Kaya sa bawat araw na ibinibigay sa atin, mga kapatid, we are just living by the grace of God day by day. Kaya po, sa bawat araw, isa pamuhay natin. Kaya nga sinasabi, di ba, araw-araw, ay Pasko. Kasi yung tunay na diwa ng Pasko, mga kapatid, sa gitna ng magulong lipunan, sa gitna ng materialismong kultura, maging saksi po tayo sa pag-asa, sa katapatan, at sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ngayon, mga kapatid, ang paanyaya ng Pasko, ang paanyaya ng Diyos ay malinaw. The call of Christmas, the invitation of God is very clear. Hindi lang balik simba, hindi lang balik puso, hindi lang balik tradisyon, kung hindi balik sa Diyos at pagbabago ng puso. Tulad po ng alibukang anak, bumalik tayo sa Ama, sapagkat siya'y naghihintay lamang, nagmamahal at nagdidiwang sa ating pagbabalik. Sapagkat, ito po yung sinabi, sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala
at natagpuan. So brothers and sisters, remember that if we did not, kung hindi pa tayo mananampalataya, if we did not accept Jesus Christ as our Lord and Savior, mga kapatid, we are still dead. Patay pa rin tayo. Kaya nga mga kapatid, naririto yung sinasabi, sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. So mga kapatid, maligayang Pasko sa ating lahat sa pagbabalik natin ng loob sa Diyos. Meron pong tunay na kagalakan. Tayo na! Balik puso, balik Diyos ngayong Pasko. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.